Bakit karamihan sa mga agency sa Pilipinas, lagi nilang sinasabi sa kanilang mga aplikante, oh, mabait ang inyong amo. Paano nyo po masasabi na mabait ang kanilang amo kung hindi naman po kayo ang makikisama? Lagi rin sinasabi ng mga agency na, kung ano yung nasa kontrata nyo, yun ang masusunod. Kung ano yung trabaho nyo na nakalagay sa kontrata nyo, yun lang ang masusunod. Kung sino yung amo nyo na nakalagay sa kontrata nyo, yun ang masusunod. Paano nyo po masasabi ang ganitong bagay kung hindi nyo po nasubukan maging isang OFW? Huwag po natin bilugin yung mga aplikante po natin. Kasi pagdating po sa bansang pagtatrabahuhan nila, doon po sila nagtataka. Huwag po puro maganda ang sinasabi nyo sa inyong aplikante para magkapera po kayo. Pagdating sa bansang pagtatrabahuhan nila, nagrereklamo sila tapos sasabihin nyo nag-iinarte sila. Paano po sila nag-iinarte kung hindi nyo po na-orient ng maigi? Iba yung sinabi nyo na nag-a-apply pa lang sila, tapos iba yung madadat na nilang trabaho. Sino po ang hindi magrereklamo? Tapos pag irereklamo kayo ng isang worker, nagagalit kayo sa worker. So karamihan sa mga agency, kakampi ng mga employer. So saan hihingi ng tulong itong si worker? Kung nagsasabi si worker sa inyo o nagrereklamo, ang sinasabi niyo sa worker nag-iinarte. O kaya sinasabi niyo naman, tiis-tiis lang. Ano yung tiis-tiis lang hanggang mamatay? Hindi magtataka o hindi magugulat ang isang worker kung sa Pilipinas pa lang, sinabi niya na ang totoo. Karamihan kasi sa mga worker dito, lalo na sa Middle East, binibenta sila. Ito, hindi na matapos-tapos ang issue na to eh. Matagal na panahon na to. Dapat ito, tutukan to ng ating DMW, yung hindi sila pwedeng ibenta sa ibang employer. Kasi karamihan sa mga employer dito, kukuha sila ng mga workers sa Pilipinas. Pagdating dito sa Middle East, sasabihin ng employer na wala silang ipapasahod. So, ang ginagawa nitong employer, binibenta sila sa kakilala, binibenta sila sa kaibigan o kamag-anak. Pinagkakaperahan nila ang ating mga kababayan. Marami ding finish contract ang hindi nire-release. Kung gustong umalis itong si worker, pinagbabayad ng malaking halaga. Dapat sabihin nyo rin sa mga worker nyo, kung hindi na maganda ang sitwasyon nyo, tawagan nila yung ganitong number, magsumbong sila sa ganitong number, o kaya mag-report sila sa ganitong number. Alam ko karamihan sa mga agency, takot silang ireklamo. Hindi ko naman nila lahat ng agency, pero karamihan. Kilala ko ng agency ng mga to, napapaya sa mga worker. Etong mga agency na ito, hindi dapat to ina-applyan eh. Nakakapagtaka lang, yung agency na to isarado na, pero may nag-a-apply pa rin. Tulad nung nakausap ko ng isang worker, nag-apply siya sa isang agency. For example, ang pangalan ng agency is Alibaba Recruitment Agency. Doon siya nag-apply. Tapos, nung na-deploy siya at hindi maganda yung sitwasyon niya, nagreklamo siya. Nung na-report niya ng agency na in-applyan niya, napag-alaman niya na ang record niya is wala sa Alibaba Recruitment Agency. Nandoon sa ibang agency. Paano po nangyari yon? So, ibig sabihin po, connection po yan. Kahit nakasara ang isang agency, makakapag-operate pa rin sila, makakapag-deploy ng mga worker, kasi po, magka-connect po yan. Marami din akong alam ng mga agency, pag marami silang kaso, or hindi sila makapag-process ng mga documents, or hindi sila makapag-deploy, pinapalitan po ng pangalan ang kanilang agency. So, yung mga aplikante po ang pinapaikot nila. Pinalitan nga ng pangalan yung agency, pero yung nagpapatupad, sila pa rin. So, paalala ko na lamang po sa mga gustong mag-abroad, piliin po yung mga agency na ina-applyan. Hindi porket po nakita nyo na wanted po yung ganito, hiring po yung ganito, urgent yung ganito. Huwag po kayong mag-apply agad. I-check nyo muna po ang record nila or yung status nila sa DMW. Huwag po agad-agad mag-a-apply. Tsaka huwag po kayong mag-a-apply pag halimbawa nakalagay doon na manpower pooling. Nagko-collect lang po yan ng mga CV. Hindi po kayo agad-agad makakalis dyan. Dapat mag-apply po kayo urgent. For example po, nakita nyo ang isang agency. Nakapaskil yung mga hiring nila sa labas. Tama. May nakalagay na papel doon. Sabi dyan, hiring si ganito, hiring ganyan, hiring ganito. Huwag muna po kayong agad mag-a-apply. I-check nyo muna yung status nila sa POEA. I-check nyo kung okay, then mag-apply. So pagka-apply, halimbawa natanggap na kayo, okay na kayo, nakapag-medical na kayo, lahat ng mga dokumento nyo, ipa-xerox nyo, iwan sa pamilya. Bigyan po ng kopya ang pamilya. Pinaka-importante po yun. Dahil naniniwala po ako na hindi ito mahihinto or hindi po matitigil ito sa susunod pang henerasyon. Dahil sa mundong ibabaw po, pera po ang nangingibabaw. Tapos po yung mga naranasan nyo, ipangaral nyo po sa inyong mga kakilala, anak, kamag-anak, para po hindi sila mabiktima ng mga manlolokong agency or hindi sila mabiktima ng mga human trafficking. Alam po naman natin sa sarili natin
Sa ating mga Pilipino, alam natin kung gaano tayo matiisin sa trabaho. Kaya hanggat kaya natin ang isang trabaho, nagtitiis tayo. Kung hindi na natin kaya, doon tayo nagreklamo. Karamihan pa sa mga employer, pag nagbibigay sila ng pagkain sa kanilang kasambahay, tira-tira at nakalagay pa sa plastic. Minsan, meron ako napansin sa isang restaurant, yung Pinay nakaupo sa labas. Ang init. Tinanong ko siya, "Ma'am, anong ginagawa niyo rito?" "Yung amo ko po nasa loob kumakain." Ganun po ba? Hindi po kayo sinama sa loob para kumain? Hindi po, dito lang po ako. "Kumain na po ba kayo?" "Hindi pa," sabi niya. So, hindi pa siya kumakain. So, ang ginawa ko, binigyan ko siya ng pagkain. Binigay ko sa kanya. Pero hindi niya tinanggap. Kasi magagalit daw yung amo niya. Pag nakita daw yung pagkain na yun, tatanungin kung saan galing. So, hindi niya kinuha. Tiniis niya yung gutom niya. Kaya nakakaawa yung mga ganito pag halimbawa napunta kayo sa mga amo na walang konsensya or pangit yung ugali. Di naman tayo hayop tao naman tayo Kailangan natin kumain ng 3 beses sa isang araw. So wala akong nagawa. Binigay ko na lang yung contact ko, binigay ko yung messenger ko. Pag just in case na may nangyari sa kanya o hindi maganda yung sitwasyon niya, i-message niya lang ako. Yun po ang realidad sa pagiging isang OFW, lalo na pag nagtrabaho ka sa bahay. Kung sinasabi lang 8 hours ang duty mo, nakalagay sa kontrata, hindi yan masusunod kasi nasa bahay ka Nasa loob ka ng bahay. O sabihin na lang 8 hours yung duty mo, plus 10, 18 hours. Karamihan yan halos lahat ng household worker ganyan. Non-stop yung trabaho nila. Kaya karamihan sa mga OFW, household worker, nagkakasakit. Pagod sa trabaho pero kulang sa pagkain. Kulang na nga sa pagkain, delay pa ang sweldo. Hindi po ito matigil-tigil yung mga ganitong kaso o yung ganitong sitwasyon kung yung mga agency puro kagandahan lang po ang sinasabi sa kanilang aplikante. Tama? Kung halimbawa naman po isang agency puro pangit ang sasabihin niya sa kanyang aplikante, mag-a-apply po ba kayo o tutuloy pa? Iba hindi. So karamihan sa mga agency talaga sinasabi na puro kagandahan para pumayag kayo, para pumasok kayo sa ganitong trabaho. Bakit? Kasi po, napakamahal ng bayad ng isang OFW, lalo na sa mga household worker. Ang mahal ng bayad nyo. Mahal ang binabayaran ng employer sa inyo. Ka-deploy lang sila ng tatlong household worker. Million na ang kita ng isang agency. Doon naman po sa mga nag-a-apply na trabaho na kasambahay, kung halimbawa naman po nasiligawan kayo ng inyong amo, normal po sa kanila yon. Palasigaw po talaga sila. Although hindi po normal yon na itrato kang ganon, pero normal po sa kanila yon. Kung halimbawa man na binigyan ka ng tira-tira or binigyan ka ng hindi magandang pagkain, normal din sa kanila yon kasi alipin ang tingin nila sa atin. Kahit hindi normal yun basta makakain lang po tayo, makasurvive tayo sa araw-araw. Hanggat kaya natin tiisin, magtiis po tayo. Kasi nga po, wala po tayo sa sariling bansa natin. Tayo po ang makikisama at hindi sila. Kung halimbawa naman delay ang sweldo mo, delay ng araw or delay ng weeks, normal din po yon dito sa Middle East. Normal din sa kanila yan, na delay sila magbigay ng sweldo. Kung halimbawa naman ang sweldo mo, delay ng buwan, inabot ng ilang buwan, hindi ka pa pinapasweldo, doon ka na po humingi ng tulong or doon ka na po magreklamo. Pero pag araw lang or weeks, okay lang po yan. Pwede pa natin pagpasensyahan yan. Huwag lang po aabot ng buwan. Kasi alam po naman natin, yung sweldo natin is pinapadala natin sa Pilipinas. Meron po tayong pamilya na nangangailangan. Doon naman po sa mga agency na nag-waiver ng medical ng kanilang aplikante, tignan nyo pong maigi muna kung ano ang dapat i-waiver. Kayo rin po ang mananagot niyan kung halimbawa may nangyari sa deployed worker nyo. So hanggang sa muli po, ako nga po pala ang yung Ma'am Jo, isang OFW po dito sa Middle East.